Yo, what's up mga ka-Gempoy? Bali ngayon ang gagawin naman natin ay Submit M120. Nasaan na ba yung ating wheelset? Yun! Parang dinugas na naman ang ating wheelset. Binalibad pa. So yun guys, ang gagawin natin dito, may maintenance natin to, isang buo. Yung pre-hub nya, lilinisin natin yung mga bearing, pati yung mismong katawan na itong hub na to. Lilinisin natin to, babaklasin natin ang buo. So yan, papakita ko sa inyo lahat ng mga kalokohan pwede natin gawin dyan, no? Kung paano i-repack yan guys. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video yung gagawin natin. So yun guys, umpisahan na natin to para mabilis. Sa susunod na guys yung shoutout ha. Umpisahan na natin to. Okay guys, bali ang gagawin natin dito, kailangan natin gumamit ng cog remover. Ito yung tsura nya. Tapos kailangan natin ng chain whip. Yan. Lagi ko sinasabi kung ano yung mga dapat yung gamitin. Pag gamit ng chain whip, kailangan nasa malaki kayong side ng cogs nyo sa low gear, para mas marami yung kain ng ngipin, hindi mabubungi. Minsan kasi may nakita ko naglalagay dito, nagkakabungi-bungi yung ngipin. Kaya dapat ganun yung mga ginagawa nyo guys, kung paano yung tinuturo ko. Tapos kukontrol lang tayo ng kamay dito. Tapos birahin natin yung counterclockwise. Yan. Adjustable spanner o katala ang gamit natin ha. Yan. Kalasin lang natin yan. Yan. Tapos sa kabilang side naman tayo. Kailangan may mga gagayan kayo ng mga pesa nyo guys, para hindi kayo nawawala ng pesa. Yan. Dito naman tayo sa kabilang side. Gamit tayo ng 4mm na allen, kasi naka-stainless na ako. Pero kung ano, gagamit kayo ng 4mm na flower kapag stock. Yung kasi gamit talaga dyan, flower. Yan, so ang dali lang magkalas nito, no? Ganito lang, counterclockwise lang. Papakita ko isa-isa. Yan. Tapos, gano'n lang na gano'n. So, fast forward natin itong harap na to para mabilis. Tapos ito, dahil nakalas na natin, ito wag niyo isasama to sa cogs nyo, kasi baka malagyan siya ng langis o grasa. Mag-iingay ngayon yung ano nyo pag na-infect. Kaya dapat nilalayo natin to, layo natin siya. Huwag nyo hawakan yung pinaka-rotor na yan. So yan, pagkatapos nun, ito inihila lang to guys. Gagamit tayo ng 5mm na allen. Yan, allen key. Siyempre kilala nyo na si allen key. May allen key dito. Yan, nasa bulaga si allen key na nanahimik. Tapos dito gagamit tayo ng plies sa kabasahan para mahugot natin siya. Yan. Ganyan nyo yung plies. Ikutin nyo yun. Bakit ko ba pina-plies pa siya? Eh, ba't ko ba ginagamitan ng allen? Kasi pag iniikot niya yan, mas madali siyang dumulas. Ayan o. Hugot, di ba? Ganun lang kasimple. Yan, smooth na smooth yung galawan pag tayo gumawa. Yan, tapos ito, kailangan nyo ng coin dyan, 5mm tuloy. 5 peso coin, o kung ano mang pwede nyo isuksok dyan. Bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo isuksok dyan. Bali gagamit ako ng, siyempre, lies. Tapos, ipitin lang natin dyan. Tapos counterclockwise sa kabilang side. Yan, pinangongontra ko lang siya dyan. Yan, pag natanggal nyo na, okay na siya. Hugutin natin yung pre-hub. Tapa guys. Yan, pag-ugot lang, ganun lang oh. Napakadali, di ba? Yan, smooth na smooth pa rin yung ating ano, inedit na pre-hub, kita ba? Yan guys oh. Walang, lahat yan ilulubog natin, kita ba? Lahat yan ilulubog natin guys, para makita nyo kung ano yung gaano katibay yung edit ni Raidenworks. Yan oh. Yan, lubog natin lahat, gumagana, walang problema. Puro stocking spring. Mamaya papakita ko sa inyo lahat. Yan, smooth na smooth pa rin galawan. Basta Raidenworks ang gumawa. Tapos tatanggalin natin yung lock ring niya sa gitna. Ayan, sungkitin lang natin yan. Kahit kuko, kaya nyo na yan. Matanggal nyo lang to. Ayan, pag natanggal nyo na yan, siyempre tabi natin yan, baka mawala. Importante yan para hindi kumakalas yung mismong mga foul sa spring. Sugutin na natin yung mga ano yan, ano, fouls.
Ayan, hilahin nyo lang yan. Guys, namaklas na natin siya. Ito, bawal na bawal mabasa ng gasolina to guys ha. Itong gasket na to, o ring na to. Kaya dapat gagawin nyo rito, tatabi nyo na siya. Pang nilinis nyo, pwede WD-40 o gas. Yan, pwede sa kanya. Para hindi malugsaw yung goma niya kasi may bakal yan sa loob. So yan guys, dilinisin na natin to. Pero bago ang lahat, babaklasin pala natin to. Kailangan natin mapampukpukan dito. Gagamit tayo ng gagamit tayo ng mga maluluit natin tools. Makikita nyo na sa paligid. Pwede nyo nang kunin sa pader kung nakakita nyo. So guys, gagawin na natin siya para mabilis. Okay guys, kung nakikita nyo, ito na, babaklasin na natin siya. Kailangan pag ginalas nyo siya guys, pag ganito ayan, susuot nyo to dito sa loob. Tapos may busing yan, nakikita nyo ba yung busing yan? Igigilid ko. Ayan itong gilid na to ay busing yan. Kita nyo ba? Kailangan lagi nandiyan yan. Hindi nyo pwedeng maiwala yan, hindi nyo pwedeng hindi kabit yan. Kasi pag di nyo nilagay yung busing guys, papakat yan, magiging pixie na kayo kapag hinigpitan nyo na yung mismong yung conversion kit. Kaya dapat lagi nandiyan yung busing. Ayan, mga pangmalupit ang gawaan. Tapos gagawin nyo, papasok nyo yan sa loob yan. Kita nyo ba? Tutukod nyo rin sa kabilang bearing. Tapos gagawin natin, kukurang ko ng paa, kahit ako lang mag-isa kayang gawin. Gagawin natin, pupukpukin natin ito. Gagamit tayo ng kahoy. Yan, para maganda yung palo nyo. Yan, hanggang matanggal. Kabila ang pukpok guys ha. Yan, tutukod ko na yung kahoy ng ganyan. Didiinan ko na para hindi na makumula. Yan, pag naramdaman nyo na tanggal na yung bearing, yan, tanggal yung busing. Yan, kita nyo ba? Siyempre lalagyan na natin sa lalagyan natin. Yan, tapos itong bearing mamaya na natin lagay. Yan, meron pa yung rito guys ha, oil seal. Yan, nakita nyo ba? Parang gasket din siya, para hindi pasukan ng tubig. Lagay uli natin dyan. Kasi itong bearing, lagay lang natin dito. Kakalisin naman natin itong bearing na to. Kailangan may kahoy kayo. O kaya kung hindi nyo matanggal, ganito gawin nyo. Dalawang kahoy, kabilaan, tutukod nyo sa gitna. Kita ba? Yan, kailangan nakaganyan guys ha. Zoom natin para makita nyo. Yan guys, kailangan yung, yan, kita ba? Kailangan yung kahoy guys nasa pagitan lang nito, sa kabilaan yan. Hindi kailangan kumalso yung bearing na yan. Kailangan, yan lang, yung gilid na yan, kabilaan. Kailangan dyan nakatukod yung kahoy nyo. Para smooth ang galawan natin, no. So, ganun lang yung mga technique dyan. Tapos, tutukod ko pa ako. Gagamitin ko ulit yung pampukpukan. Yan, tapos gagamit ako ng rubber mallet. Yan, lumuluwa na yung bearing. Sa kabilang side naman, ganun din. Ayan, tanggal yung bearing. Ganun lang ka-easy magbabaklas na ito guys. Ayan, kita ba? Zoom out na natin para makita nyo. Ayan. Tapos doon naman tayo sa, okay guys, pwede pa rin kayo gumamit ng dalawang kahoy Ang gagawin nyo, itutukod nyo lang yung dalawang kahoy dito. Tapos, pupukpukin nyo lang palabas to. Siyempre, doon kayo sa kabila nakatukod. Kunwari pupukpukin nyo lang to. Kailangan may kahoy din kayo para hindi mabusal-sal yung dulo na nito. Kaya pakita ko sa inyo paano gagawin ko. Pero ako, siyempre, dahil meron tayong bilog na solid na bakal, doon ko na siya tutukod para wala na akong kahirap-hirap. Yan, tutukod ko lang siya doon. Pero gagamit pa rin ako ng basahan para hindi siya hindi natin siya madali basta-basta. Hindi magasgasan. Yan, pagdodobli ko lang yung basahan, tapos lalagay ko dyan. Yan, tapos lalagay ko na siya sa loob. Yan, papasok lang natin. Kita ba guys? Yan, kita nyo? Tapos gagawin natin, gagamit tayo ng kahoy. Saka putukpokin ng martilyo. Malakas na pokpok. Yan, isang malakas na pokpok lang, tanggal yan. Tapos pwede nyo na siyang hilahin, palabas. Yan, kita nyo ba? Ito yung axle sleeve. Tanggalin na natin, tanggalin muna natin bearing. Tapos gagawin nyo, soksok nyo uli yan. Yan. Tapos isalpak nyo uli dyan. Saka nyo uli pukpukin. Isang magandang pukpukan lang Yan, tanggal na. Ganun lang ka-easy guys. Lang kahirap-hirap, di ba?
Ayan, smooth na smooth. Walang gas-gas. Tanggalin din natin yung bearing. Yan, kita ba? Huwag nyo kakalimutan to guys ha. Itong spacer. Para hindi ito sa ating side ng ratchet o sa prehab side. Ayan, nagbibigay ng space sa prehab para hindi siya pumakat. Para smooth na smooth yung galawan niya. Ito. Kaya pag tinanggal nyo to, mararamdaman nyo na ayaw nyo nang umandar ng maayos. So, pakat na siya. So, yun guys. Lilinisin na natin to. Ano nga ba gagamitin kong panglinis dito? Siyempre, gasolina. Kagaya ng dati. Pero bago yun, pagtatanggalin muna natin tong mga, ayan guys oh, itong mga cover ng bearing, ayan oh, yung mga oil seal nya, kita ba? Yan, ano nga ba pinantatanggal ko dyan? Siyempre easy lang tanggalin yan guys. Gumawa lang ako ng hinasang rayos, tapos susungkitin nyo rito sa loob dito, sa loob na side ng bearing. Huwag dito sa labas kasi masisira nya yan. Dito lang sa loob. Yan, susungkitin nyo lang pa ganyan. Kasi tabi natin. Sa kabilang side ganun din. Yan. Easy lang, di ba? Yan, pag natanggal nyo, pupunasan ko ngayon yung sukat nito. Bakit ko pupunasan to? Para makita nyo kung ano yung sukat ng M120 na bearing. Yan, papakita ko sa inyo lahat ng sukat ng bearing ng M120. Yan, ang sukat niya ay 6903 2RS. Sulat nyo na guys 6903 2RS. Yan. Pati itong kabilang side na to 6903 din to. Ito yung tinanggal natin sa mismong pinaka-hub, hindi sa pre-hub Yan. Easy lang sukat nyan. 6903 din yan. Yan, may nakasulat naman dyan Hindi nyo lang mabasa kasi madilim. Ayan. Nandiyan nakalagay yan sa mismong gasket na ito. Sa mismong oil seal na ito. Ayan. Siyempre kailangan kalasin natin lahat para malaman nyo kung ano sukat. Para maisulat nyo na. Yung bibilin nyo kung sakaring sira na yung bearing nyo. Yan. Sa prehab naman guys, ito ang sukat nya. Sulat nyo para alam nyo. Sa mga naka M120 dyan, Sagmit M120 latest model 17287. Ayan guys 17287 2RS ulit. Yan, sulat nyo lang. Tapos tatabi ko na siya siyempre. Tapos ito naman tayo sa maliit na bearing. Sa prehab pa rin to. Ayan guys, ang sukat na itong maliit na bearing ay 6803 2RS. Ayan guys ang sukat nito 6803 2RS. Tandaan nyo guys. So ayun guys, dahil nabaklas na natin siya lahat, lilinisin ko na to. Ano ba gagamitin ko? Gasolina. Wag nyong gagasolinahin lahat ng merong mga goma kagaya nito, yung mga cover ng bearing. Kasi pag ginasolina nyo yan guys, automatic masisira yan, malulusaw siya. So ayun guys, linisin na natin to. Gasolina ang panglilinis ko sa kanya. Fast forward na natin to para mabilis.
siya. Gagawin natin, lagyan na natin ng mga grasa yung mga bearing nya. Yan. So kung nakita nyo to, kailangan paglalagay ng grasa guys, saktuhan lang yung dami ha. Huwag yung solve na solve sa putok sa ano. Yan, yung ganyan lang. Kasi ikot-ikot para pumasok sa gitna. Kita ba? Kabilang side, lagyan din ng grasa. Yan. Pag kulang pa, lagyan pa rin. Yan, pag okay na, smooth na, paikutin. Tapos ilagay na yung mga cover. Yan. Malalaman nyo naman na para rin yung cover nya kasi sakto-sakto, fit na fit. Yan, tapos paikutin. Testing, smooth. Kung may high temp kayo, high temp na yung gamitin nyo guys ha, yung kulay asul. I-repack nyo siya kada 4 months o kaya 3 months. Kailangan nire-repack yan para smooth yung galawan. Kapag gagamitin nyo parang brand new, wala kayong pakiramdam na uuga-uga. Tapos ito guys, itong cover na to para yan dyan sa ating prehab body. Kaya hindi na ilalagay yan. Mamaya na natin sasalpak yan. Yan, pag naikabit nyo na yan, gagawin naman natin, sasalpak natin yung bearing dito guys. Yan, dahil okay na lahat to, naka-cover na siya no. Sasalpakan na natin to ng bearing. Pero bago natin gawin yon, siyempre lagyan natin ng grasa yan. Yung mismong bahay ng bearing, kabilaan. Yan. Pag okay na, lagay muna natin itong maliit na bearing. Yan, salpak lang natin. Siyempre, hindi nyo kayang ikabit yan. Gilid muna natin ito. Tapos, kailangan natin ng kahoy. Yan. Tapos, gamit tayo ng sakit. Okay guys, bali may sakit ako. Pupukpukin ko lang yan. Papasok. Para smooth na smooth ang galawan. Tapos check mo yung paligid ng bearing guys kung lapat na siya no. Baka mamaya tabingi pa siya. Yan, may parte pa siya nakaangat, nararamdaman ko. Ang pupukpok ng bearing guys, hindi pwedeng dito sa loob kasi magkakaalog yan. Magkakatama yung mismong bulitas niya sa loob. Kaya magiging palitin na yan. Yan, kapag lapat na siya, lagyan natin ng grasa yung busing bago ipasok guys. Para smooth na smooth ang galawan. Yan, yung labas lang. Tignan nyo ba yan? Para mabilis yung igitna. Yan. Pag nalagyan nyo na ng grasa, pasok nyo na yung bearing para dyan. Naturbo pa. Tapos, lagyan natin yung bearing para rito. Yan. Alam nyo naman na yan kung paano nyo ikakabit yan kasi hindi kakasya yung maling sukat ng bearing. Yung para sa hub, iba sukat nun. Para sa pre-hub. Pero minsan may mga hub na ano yung ibang brand, pare-pares lang yung sukat ng bearing. Yan guys, kapag okay na siya, lagyan natin grasa dyan. Yung paligid nyan. Kabit natin yung cover nyan. Ayan, may nakalagay na sukat dyan na 6002 2RS. Yan, takip din siya ng bearing pero nilagay siya dyan sa prehab para maging cover siya dyan. Didiin nyo lang siya para dumikit. Yan. Pag naidiin nyo na siya, okay na, smooth na yung galawan yan. Gagawin natin sa kanya, di okay na yan no. Buuin muna natin siya. Paano nga ba dapat natin gawin? Lagyan natin ng mga grasa dyan. Ba't ko ba lagi nilalagyan ng grasa dyan? Para hindi niya mapudpud yung bahay ng foul saka ng spring. Kailangan malilinis yung tools yung ginagamit kasi nilinis na siya no. Yan, ganyan kasmooth yung galawan natin, yung mga gawaan. Kaya dapat laging safety. Hindi yung bira ng bira.
Yan, kapag may grasa na lahat guys, gagawin natin, paglalagay na natin yung spring. Sige, maglalagay tayo ng isang spring. Yan, sa kaliwang side yung spring, kapag nakaharap sa inyo, sa mukha nyo. Tapos sa kanan side naman yung pinaka pulse. Edited to guys ha. Ayan o, edited pero yung spring nya stock. Kung gusto nyo mapanood yung video na to, panoorin nyo lang. Makikita nyo rito sa channel ko. Yan, kung paano mag-edit ng Sagmit M110T sa pinakamatibay na paraan. Yan, bali 1 taon na tong edited, pero ganito pa rin guys, smooth. So yan guys, pinakita ko na sa inyo paano ikabit yung mga pulse. Fast forward natin to para mabilis. And guys, kapag nakabit nyo na lahat, kailangan idiin nyo yan yung mga spring. Diba? Yan, yung pulse saka spring ididiin, papasok. Yan, kapag smooth na, kabit natin yung lock ring nya. Yan, gano'n lang ba kadali ikabit yung lock ring? Yan lang, ganyan lang, salpak nyo lang. Pag naikabit nyo na yung lock ring, check nyo lahat kung may pakat. Yan, smooth. Tapos gagawin natin itong gasket. Nakita nyo ba? Merong mga pattern yan. Sa kabilang side malinis, wala. Yan, ibig sabihin yung pattern nya sa loob. Yan, pag ganyan, nakatutok sa spring. Pag nakakabit, yung malinis sa labas, dito sa side ng mismong kinakabitan ng cogs. Tapos sa loob yung mismong may pattern. Tapos salpak nyo lang siya pag ganyan. Papasok nyo lang muna. Yan, igitnaan nyo lang siya. Huwag nyo muna ipasok sa loob na loob para mamaya hindi na kayo mahirapan magsalpak. Ibabaon nyo na lang agad. Yan, ganyan, nakagitna lang. Doon naman tayo magbuo sa mismong hub. Okay guys, bali ang una natin gagawin dito tayo sa ratchet side maglalagay. So bago natin, yan, kuha tayong grasa dito. Yan, tapos ipahid natin sa kamay natin para numipis. Bago natin lagyan to guys, lagyan natin siya ng grasa yan, dyan kahit makapal pala dito sa side na to. Yan, tapos pag okay na, yan, kailangan ipahid lang natin ng ganyan sa kamay natin para manipis yung grasa. Tapos kailangan lang kadumi-dumi yung kamay natin. So ilalagay natin dito sa ratchet. Yan, papahid lang natin. Kailangan sure ball na meron yan guys kasi pag di nyo nilagyan ng grasa yan, masisira yung pulse nyo dyan, mauubos yan, pati itong ratchet na to. Yan, di dapat ganun kakapal, yung saktuhan lang. Kayo, bahala kayo kung gusto nyo kapalan, kaya lang mawala na yung tuloy yan. Saktuhan lang, hindi nyo mauubos yan lagi lang nandiyan yan. Tapos kapag okay na siya, pwede na natin kabit yung bearing. Yan, dapat sa ratchet side tayo na maglagay ng bearing para hindi na tayo mahirapan magsalpak mamaya. Tapos gamit ulit tayo nito ng ating socket o kung ano man yung pwedeng papukpok nyo dyan. Kailangan guys yung tatamaan nyo yung gilid ng bearing hindi tong loob, kasi pag ito pinukpok nyo magkakaroon ng alog yan. Paano ba malalaman pag sagad na yung bearing? Ayan, mararamdaman nyo solid na siya, hindi na mabaon. Ganun na yung tunog niya, ting, parang na. Kumbaga pag pinilit mo pa, mabibiyak na. Ayan, so gagawin naman natin, salpak na natin tong axle sleeve nya. Ito yan, lagyan muna natin ng grasa para smooth yung galawan. Ayan, syempre dito tayo maglalagay sa pinagsasalpakan ng ating prehab, yung mahabang side. Ayan, diba dito maiksi? Ayan, ganyan. Salpak muna natin siya. Ayan, kasi ito wala nang busing to dahil may stopper siya. Ito guys ito yung stopper ng bearing. Yan, kaya wala na siyang busing dyan. Ayan yung pinaka parang busing niya, stopper. Kung
ang ganto niya walang bushing, ibig sabihin may stopper siya. Ngayon kung may bushing siya, ngayon kung walang stopper, ibig sabihin may bushing yan. Dapat ganun ang galawan natin guys, no? Yan, salpak lang. Kabit natin yung isa naman bearing. Kailangan kung wala kayong ganito, solid na bakal. Kaya kung wala kayong ganyan guys, yung solid na bakal, dalawang kahoy lang, yung laging sinasabi ko sa inyo. Dalawang kahoy na nakaganyan sa kabilang side para lang may pasok nyo. Kasi tutukod to sa kabila. Kaya dapat ang gagawin nyo, dalawang kahoy yan. Tapos kukunin natin yung bearing. Siyempre huwag natin kalimutan lagyan ng grasa. Dapat lagi may grasa yung paligid yan bago magsalpak, para smooth na smooth ang galawan. Yan. O pag di mo nilagyan ng grasa yan, bahala ka sa buhay mo. Pero dahil tinuturo ko sa inyo ng tama, lagyan nyo na ng grasa. Wala mo mawala Bagay sa inyo meron, madaling masisira. Luluwag yung bahay ng nyo, ng hub. Kaya nilalagyan ko siya ng grasa para smooth yung galawan. Gets nyo na? Gagamitin ko yung pampukpukan ko dyan. Yan guys, bali gagamit tayo ng 21 na sukat ng socket. Para yung gilid lang na to tatamaan. Tapos mapapasok natin sa gitna to, kaya wala tayong problema dyan. Ayan. Kung wala kang socket, kahit tubo lang, basta smooth. Yan. Kailangan may pasok kasi natin to sa loob. Yung bearing. Ayan, mabaon na siya. Ayan, narinig yung tunog na yan. Ayan yung solid na tunog na sinasabi ko sa inyo. Narinig nyo yan, smooth na yan. Pwede nyo na ikabit yan. Ayan. Pag okay na, dito tayo sa side na to. Siyempre maglalagay tayo ng grasa. Ayan, sa axle sleeve. Kailangan malinis muna Ayan, malinis na malinis. Walang halong bahid ng dumi. Kita ba? Ayan, lagyan natin ng manipis na grasa yan. Side na yan. Tapos wag nyo kakalimutan yung pinaka washer na sinasabi ko sa inyo. Ayan to, yung pinaka spacer. Salpak nyo yan dyan. Kasi pag di nyo na ikabit yan guys, mangyayari dyan, papakat yung pre-hub nyo para kayo naka-pixie. Tapos ito, tandaan nyo lagi, yung sinasabi ko sa inyo merong, ayan may design na yan, kailangan nandyan yan sa loob. Ayan, nakapaharap sa inyo kapag nakikita nyo yung fouls. Tapos itong pinaka gasket nya, huwag nyo muna ipapasok ng diretso. Ayan, kailangan nakano lang siya, nakapatong lang siya sa mga fouls, para pag sinot nyo siya rito, hindi nyo na kailangan sinulidin kasi nakarekta na siya. Ayan o, tignan nyo ayan, smooth na, yan lang kadali. Testing na natin, paingay ng paingay yan guys, kasi gumigilid pa yung grasa nya. Narinig nyo ba? Paingay na ng paingay. Narinig nyo ba? Tapos kunin natin tong cover. Yan. Siyempre lagyan din natin ng grasa sa loob bago natin salpak dito. Yan. Tapos clockwise lang pihit. Gamit tayo ng 5mm na Allen wrench. Yan. Tapos siyempre coin. Tapos plies. Ipitin lang natin yung coin. Tapos suksok natin dito. Makikita nyo sa kabilang side dyan guys, merong yan parang hiwa o lagayan ng stopper talaga. Yan. Sa ibang hub kasi guys, may nakalagay na na 10mm na Allen wrench sa loob. So ito, ginawa niya lang stopper yun. Maglalagay ka lang ng sabat. Yan, higpitan lang natin. Tapos check natin kung pakat o hindi. Smooth. Yan, pag naikabit nyo na yan, siyempre lagyan din natin ng grasa to. Itong pinaka importante, may grasa dyan. Kaya hindi ko ginasolina to guys, kasi pag ginasolina nyo to, masisira yung mga o-ring nya. May o-ring sa loob, may o-ring dito sa labas, para hindi pasukan ng tubig. Yan, shoot nyo lang siya dyan. Yan, okay na, smooth na.
Kapag smooth na yung mga galawan yan, smooth na, no? Yan, kakabit ko na lang yung kag saka yung rotor. Yan, punasan ko muna itong sa rotor side. Kailangan wala siyang kagrasa-grasa o langis. Saka dapat ganyan nakalinis, yung nangingintab na sa linis yung gawin nyo. Kasi isang linisan lang din naman eh. Yan, smooth na siya, no? Fast forward na natin to para mabilis. Okay guys, nakita nyo yun, smooth na. Umingay na siya. Kapag ganyan siya, pinaandar niya sa bike, lalong iingay yan habang tumatagal. Kasi yung grasa niyan, nandun pa sa paligid ng ratchet, hindi pa gumigilid. Pag gumilid na siya, pero umaandar siya, yung grasa, syempre meron pa rin sa ratchet yan, hindi mawala yan. So yun ang mga technique dyan para hindi ganun kakapal na grasa ilalagay mo para maingay. Pero importante may grasa, wag kang gagawa ng ganito na walang grasa, kasi pag ginawa mo yon, so goodbye sa hub mo, kasi sisirain niya agad yan dahil nga wala siyang pampadulas o lubricant na nilagay, kaya mas mabilis siyang maubos. Then guys, kung bago ka lang uli sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe, at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yan lang guys, dahil na-guide na naman kita, pa-like naman dyan and follow, share sa ating Facebook page. Yan, Raiden Works. Nandito sa description, lalagay ko rito. Okay guys, salamat nga pala na marami. Yan guys, kung nakita nyo, yan, lalagay natin siya sa pinakamalaki muna para makita nyo na talagang ilalagay natin sa pinakamaliit. Kasi may nagsabi dyan na nasa malaki raw siya, kaya hindi siya raw sumasabay. Natural lang daw yun. Yan guys, bali lalagay ko siya sa pinakamaliit na cogs, so sa pinaka high gear ng cogs natin, yung 11 speed. Yan guys, tignan nyo maigi ha. Salamat nga pala kay Sir Albert na nag-donate sa atin nag-sponsor sa atin ng tripod. Salamat sa iyo boss. God bless lagi sa iyo. Saka solid na subscriber ko din, yan. Tapos eto, sa susunod na tayo mag shoutout. Ay, yan, sound check na natin siya guys. Lagyan natin sa pinaka 11 speed ha. Yan. Ngayon mo sabihin hindi sasabayan ha. Yan, nasa 11 yan guys ha. Kitang-kita ha. Tingnan nyo yung crank arm. Ano ba? Hindi sumasabay. Todo pa natin para masulit mo yung sinasabi mo. So yan guys, nakita nyo ha, hindi talaga sumasabay yung crank arm niya. Walang pumipigil. Yan, kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At wait na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod gagawin natin video. Yan lang guys, maraming salamat mga ka-Gempoy. Bye bye!